Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. It's been so long. Sorry, but please hear my story. Everyone believes that I'm so strong, since I've got to face battles on my own. I've got to stay up and always press on. No one else can see the tears that flow when I'm all alone. Lord, I know the sun will keep on rising, and I know what colors come after the rain. How from the biggest waves come the calmest seas. How an empty land grows a forest of trees. In the end, everything will be alright. In the end, we'll come to light. Father, with you I need not fight. Eyes and nose, you never fail to let me know that in rise or fall, you're with me however it goes.
magpatawad. Bakit pa? Hindi ko naman sinasadya yun ah. Pero nasaktan mo yung kalooban niya. Saka isa pa, aminin mo. Hindi mo binabantayan yung mga salita mo. Responsibilidad natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Responsibilidad? Para naman siyang bata, kaunting pagkakamali, hindi pong palagpas. Basta, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Ano nga ba mas mahirap? Ang magpatawad o humingi ng tawad? Kung titimbangin natin, mas mabigat ang nagiging sitwasyon ng magpapatawad. Dahil siya ang nasaktan. Pwedeng siya ang nawalan at pwedeng siya ang napahiya. Pero magkagayon pa man, kung oobserbahan natin, mas marami ang may kakayahang magpatawad kaysa humingi ng tawad o tumanggap ng pagkakamali. Kapayapaan po, Elder Ryan Bernabe. Pag-usapan po natin ang isyong ito dito sa paborito ninyong pang-umagang programa, ang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. Ang paghingi ng paumanhin ay hindi lamang tungkol sa pag-amin ng kasalanan, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit at pagkilala sa nararamdaman ng ibang tao. Habang tumatagal, maaaring maging mas komplikado ang sitwasyon. Ngunit hindi ibig sabihin ito na hindi mo na dapat subukang humingi ng paumanhin. Kung ito man ay para sa isang kaibigan, kapamilya, alam niyo po, kahit para sa iyong sarili. Ang proseso ng pagpapatawad ay pagpapagaling. Madalas magsisimula po ito sa isang taos-pusong paghingi ng paumanhin. At upang maginhawang magawa ito ng sinuman, narito po ang pagpapayo mula sa aklat na isinulat ng kapatid na Isagani Capistrano, ang Footprints. Siya po ang pangunahing lingkod sa Most Holy Church. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Proverbs chapter 28, verse 13. Be holy, for our Father in heaven is holy. This is a commandment of our God that we should do. Living in holiness means leaving our sins behind and continuing to live by the will of God. Our Most High God, Christ Jesus, came down to earth to forgive our sins. What we need to do is to be humble before Him and receive His mercy. There is no use in covering up for our sins and mistakes. We are Christians, and Christians should not be self-righteous people. It would not be of help at all. Pride will not push us forward, but rather set us back. It would hinder us to see our full potential as servants of God. There is nothing wrong in confessing our sins and mistakes. Actually, it is the first step we should take in order for us to live in holiness and reach spiritual perfection. So saying, "I am sorry," is nothing to be ashamed of, especially when we commit sins or mistakes against anybody, especially to God. However, we should not get accustomed to apologizing every time. We should learn how to repent and completely leave our worldly attitude, feelings, and desires. Step forward, leave an act of sin behind, and practice an act of holiness one at a time. Do this continuously until we reach the spiritual perfection. Always be humble, and we will experience God's agape and mercy that will help us along the way.
A blessed day to all. Kayo po'y kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil ang paghingi ng tawad ay isang matuwid na gawa, napakaraming dahilan upang maginhawang magawa ito ng sinuman. At ito po ang nais ng ating Elder Regem na ipaglingkod sa atin. Kaya tayo na po sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga kaibigan, mga taga-subaybay. Sumatin po palagi nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Have a blessed day sa araw na ito. Ang tatalakayin po natin ay aking pinamagatang, It's not too late to apologize. Alam ko, isa po itong pamagat ng awit ng isang bande. So, naisip ko po na maging pamagat ng ating tatalakayin sapagkat tayo bilang tao, di po ba? Bilang may mga minamahal, may mga relasyong iniingatan, sinasadya o hindi, nakakagawa po tayo ng mga pagkukulang, di po ba? Mga pwedeng sabihin kasalanan. Pero sabi nga po natin pamagat, it's not too late to apologize. Hindi po kailanman huli na humingi ng tawad o paumanhin. Kasi
Maaari din pong magkasala ang ating mahal sa buhay, di po ba, ang ating kapwa-tao. At siyempre tayo din, sinasadya o hindi, maaari po tayo magkulang o magkasala sa kanila. So, tayo po bilang mga Kristiyano na ang primary value po natin, pangunahing katangian yung humility, we must learn how to apologize. Mahalaga po na talagang tayo matuto na mag-apologize o humingi ng tawad o pagpapasensya. We have to apologize kapag po tayo nagkulang, nagkasala o nagkamali. Lalo na po sa sambahayan, di po ba? Kasi hindi lang naman mga anak ang maaaring magkamali pati po magulang, di po ba? Kailangan po natin ng humility bilang mga magulang para aminin ang ating pagkukulang o pagkakamali. Kahit sa mag-asawa, meron kasing mga tao na tila baga hindi nagkukulang o nagkakamali. Kaya hindi marunong mag-apologize. Pero alam nyo, napakamahalaga po sa isang relationship, lalo po sa isang sambahayan, isang pamilya, na ang bawat isa marunong humingi ng tawad, humingi ng sorry, humingi ng paumanhin. Kasi tayo po bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, we were commanded to love one another and to develop a healthy relationship to all. Diba? Utos ng Diyos yan, mahalin mo ang iyong kapwa. Makitungo tayo ng mabuti sa kanila at maging maayos ang ating pakikitungo sa kanginuman. I-develop po natin yon. Pero along the way, di po ba, nangyayari, nakakagawa tayo ng maaaring hindi natin gusto. At kung may nasaktan tayo, kalooban, sa ating sinabi o nagawa, we must be always willing to apologize upang manatili pong healthy ang ating relasyon. Kasi marami pong relationships, talagang naging sour o naging maasim o hindi na naging maganda dahil nagkulang lang sa paghingi ng tawad, ng paumanhin. Kasi minsan may iral po sa atin yung pride, di po ba? Yung pagmamataas. Hindi naman ako may kasalanan pagpalagay ng nagkasala, minsan may iral pa rin yung pride, ayaw magpakababa. Kasi ang tao may tendency na magmataas magmayabang at isiping hindi siya nagkamali at hindi siya dapat magpakababa. Alam nyo, yun po kabaliktaran ng kung anong dapat maging tayo bilang mga disciples of the Lord. Kasi ang Panginoon, sa kabila ng kanyang kataasan, kapangyarihan, nakuhang magpakababa. Tayo pa kaya, di po ba? Na mga ordinaryong tao na nagkakamali at nagkakasala. Meron po akong nabasa, ikang apology is the super glue of life. An apology is the super glue of life. It can repair just about anything. Di ba? Para yung relationship maging matatag, matibay, kinakailangan mag-apologize para talagang ma-repair yung pumaring nasaktan o kaya nasirang pagtingin, nasirang relationship sa isa't isa. So, kailangan pong magpakababa. Kailangan po natin kainin yung ating pride. Diba? Yung ating ego. Parang ayaw nating bumaba. O, lalo na, halimbawa, magulang. Diba? May mga magulang, para bang hindi bagay sa kanila na mag-apologize sa kanilang anak. Dahil sila naman magulang. Yun po hindi tamang pag-iisip. Kahit magulang po tayo, kung tayo nagkamali sa ating anak, we have to apologize. Para yung kanilang respeto, manatili ang pagtingin po nila sa atin, yung kanilang respeto. Di po ba? At patuloy na maging maayos ang ating relationship. Maging sa magkakapatid. Minsan yung mga panganay, yung mga kuya at ate, talagang para mong hindi nagkakamali. Laging dinidiktahan yung mga nakababata o busong mga kapatid. Pag nagkamali, hindi hihingi ng paumanhin o tawad. Kasi ako kasi kuya, ako kasi ate. Kahit ikaw kuya at ate, sangko, kung tayo nagkamali at nagkasala, kahit kay bunso,
dapat po tayong mag-apologize. Mag-sorry, humingi po ng tawad para po ma-repair ang anumang pong bagay na maaring nagiging friction sa ating relationship. Sa isa pong talata sa Bible, sa Colossians chapter 3 verse 13, ito pong nakasulat. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So sa talata pong ito is sinasabi talaga na we must be willing to forgive, di po ba? Na tiisin yung maaring pagkukulang na nagawa ng ating kapwa, lalo na po ng ating kasama sa buhay, kasama sa bahay. Pero ano sabi, mangagtiisan kayo, talagang we should bear with one another. Kung may nagkulang, patawarin, pagbigyan. Pero siyempre, bago mo patawarin, bago mo pagbigyan, mahalaga na mag-apologize. Para po yung masustain po natin yung maayos, mapayapa, at masayang pagsasama sa ating sambahayan. Maging sa ating mga sa group, sa church, di po ba? Napakamahalaga niyan. Kahit po sa ating workplace, kahit po sa mga eskwela, sa mga nag-aaral. Mahalagang magtiisan, magpatawaran. Kaya mahalagang marunong magpatawad. At syempre, para may mapatawad, kinakailangan may humingi ng kapatawaran. Yung mag-a-apologize, yung magsosorry. So, sabi nga ng ating pamagat, it is never too late to apologize. Kasi doon po sa kanta, sabi, too late na too late to apologize. Pero hindi po. It's never too late to apologize dahil it is never too late to do the right thing. Diba? Kailanman po, hindi po naging huli na gawin kung ano yung tama. Sometimes, alam niyo po, yung apology is the only thing na kailangan para po ma-heal yung mga wounds. Sometimes, yung pong mga paghingi ng tawad, yan lang ang kailangan para talagang maghilom na yung sugat Maring nakasakit tayo ng damdamin o kalooban, di po ba? Magulang sa anak, anak sa magulang, sa magkakapatid, o sa kanginumang tao. Sometimes, apologize is the thing that is needed para po mag-heal yung nasaktang kalooban, nasaktang damdamin. So, mahalaga talaga yung may nag-a-apologize. Sometimes, yung apologize lang po ang kailangan para ma-restore yung mga naging broken relationships. Diba? Sa mag-asawa, halimbawa, nagkasala, hindi mo dapat pangatawanan pagka matigasan yung nagawang kasalanan. For you, para maingatan yung inyong relationship, humingi ng tawad. At para tayo mapatawad, mag-apologize po tayo. Di po ba? Para ma-restore yung na-broken na relationship mag-isa magkakapatid, mag-isa magkakapitbahay, at sa kanginuman pong tao na ating nakakasama sa buhay. Sometimes, yung pong pag-apologize, yun na pong kailangan para ma-experience po natin yung kapayapaan di ba? Yung joy. Kasi pag kami, halimbawa, meron tayong kinikimkim na sama ng loob o galit, pero nag-apologize yung taong yaon, hindi na tayo magiging bitter, di po ba? Hindi na tayo magkikimkim ng galit na maaaring magdulot sa atin ng stress. Kaya yung pong peace o kapayapaan, pwede na rin po nating maranasan. At gayon din naman po siya nagkasala, di ba? O pagka meron tayong pinagkasalahan, may dala-dala tayo sa ating isip, sa ating kalooban, na maaari pong nagpapabigat. Pero once tayo nag-apologize, nagpakababa, at tayo pinatawad, di ba? Tayo pong unang-unang nakakadama ng freedom. From stress, from bitterness, freedom po sa mga alalahanin. So napakamahalaga po na mag-apologize. Sometimes po, yung apology ang kailangan para tayo po makamove on. Diba? May mga broken relationships po na hindi na pwedeng magawa halimbawa sa mag-boyfriend lang, magkasintahan, o naging broken ang kalang relationship,
nagkasala yung isa, nagkaroon na ngayon ng panibagong mga karelasyon. Minsan, para to move on with your own life, di ba? Kinakailangan po ng apology, mag-apologize, to move on, para huwag ka na maging alipin ng nakaraan. So, yan po ang kahalagahan ng paghingi ng apology, paghingi ng kapatawaran o pagpapasensya sa maaaring kamalian o kasalanan po na ating nagawa. So, it is not too late to apologize. Meron pong isang pangyayari, ito po'y isang coach sa isang team sa USA. Alam ko, football team. Televised po yung kanilang laban. Ngayon po, siyempre, minsan yung sinasabi ng mga coaches na nasasaga po yun ng mic, nung pong kumocover, nung pong laban. May isa pong pagkakataon na isang college coach. Ang nire-respeto po ang coach na ito dahil siya po man of integrity, man of honor. Mahusay po siyang coach. Yung isang dating pipitsuging team na dala niya sa championship dahil sa kanyang integrity, kahusayan, dahil ino-honor siya at nire-respeto ng mga players niya, maging ng mga magulang ng mga players niya. Pero nung pong intensity ng laban, sa hindi nasang pangyayari, siguro sa silakbo ng damdamin, yung coach pong ito ay nakapag-swear, nakapagsalita po siya ng mga bagay na hindi nila inaasahan na manggagaling doon sa bibig ng coach na yaon na kanila pong ginagalang. So pagkatapos po ng labang yaon, kasi milyon-milyon pong nakapakinig, nakasaksi nung hindi magandang, kasi nagmura po siya. Nagsabi po siya ng mga bagay na hindi dapat sabihin sa national TV. So marami pong mga magulang, marami pong graduate sa eskwelahan na nire-represent nila ang sumulat sa kanya para sabihin po na hindi nila akalain na magagawa yaon ng coach. Actually, disappointed at nawala na po yung kanilang respect sa coach na ito. Alam niyo po ang ginawa ng coach? Lahat po ng sumulat sa kanya, isa-isa niya po muling sinulatan at ito po ang kanyang sinabi. Sabi niya po sa sulat, pwede akong magdahilan sa pangyayari na kinabigla lang. Pero inamin niya po, hindi po siya nagbigay ng dahilan kung bakit niya nagawa ang gayong bagay na naging dahilan para mawala ang respeto sa kanya. At doon po sa ulihan ng sulat ng kanyang ginawa, I value your respect, sabi niya po, sabi ng coach sa mga magulang, and I will do my best to earn it again. Hindi ko pinagtatanggol, hindi ako nagdadahilan sa aking nagawa, pero pinamahalaga ang respeto ninyo. And I will do my best para ma-earn ko muli ang inyong respect. Alam niyo po mga kapatid, sa kwento pong yaon, sinasabi lang po na there are two ways to earn respect. One is to act nobly. Mabuhay tayo ng pagiging noble, mabuting tao. The other one is when you fail to do so, make no excuses. Di ba? Ang tao pong acting nobly, yung pong gumagawa ng mabuti sa kanyang salita, gawa at mga iniisip, siya po ay nag-earn ng respect. Pero halimbawa, siya po ay magkamali, para mabawi niya yung respect, is to admit your fault, make no excuses, and to correct your mistake. Di po ba? So, yun lang mahalaga Hindi natin dapat katigasan. Kasi ako'y nabigla lang. Hindi ko sinasadya, di ba? Hindi siya po nagdahilan ng gayon sa halip. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na mangyayari uli iyaon at sana'y mabalik na muli ang kanilang tiwala sa akin. Alam niyo po, yan ang mahalagang magawa po natin sa ating buhay. Ang magulang, mahalagang nirerespeto ng kanyang mga anak. Ang mga ate at kuya, mahalagang nirerespeto ng kanyang mga kapatid. At tayo bilang Kristiyano, mahalaga pong nirerespeto
ng ating kapwa, mga kapitbahay, we should always act nobly, maging mabuting tao na nabubuhay sa kalooban ng Diyos. At kung sakali tayo magkamali at magkasala, we must be willing na tayo po mag-apologize. Kailanman po hindi kabawasan ng ating pagkatao yung tayo humingi ng kapatawaran, yung aminin ng ating kasalanan. Manapa, yan po ay magdudulot sa kanila ng pagkaunawa na tayo mababa ang loob, tayo natuto sa mga aral ng Diyos at pwede po nila tayong gayahin. Sa mga kapatid, yan po ang dapat nating magawa na maging dapat na bunga ng ating pananampalataya. Sa anong pong relationship para ito'y ma-restore, kung ito'y naging broken, sa anong pong relationship para manatiling maayos, it is not too late to apologize. So sa huli po mga kapatid, lagi po tayong maging masaya sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin palagi. Ang ating paghingi ng tawad sa Kanya ay palagi niyang pinakikinggan at binibigyan tayo ng mga pagkakataon. We must always pray na sana bigyan tayo ng lakas ng loob na kapag po tayo nagkamalit, nagkasala kanino man, maging sa ating anak, we must be willing to apologize. At tayo po magpasalamat sa Diyos sapagkat lagi niya tayong tinuturuan ng mga bagay na dapat nating gawin. Katulad po ngayon, para masumpungan tayo palagi sa kapayapaan at katuwaan sa buhay. Ito po nawa ang ating magawa, mga minamahal na kapatid, magmula ngayon at magpakilanman. Maraming salamat po uli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating pagtatanghal. Sana naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang tunay na pinagpalang araw para sa inyo, para po sa ating lahat. Bago natin tuluyang isara ang program na ito, nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang manalangin po tayo, pati na ang lahat ng sumama sa atin ngayon. Hilingin po natin ang kanyang gabay, kalakasan at karunungan sa pagharap natin sa araw na ito. Ipanalangin natin na siya ang manguna sa atin sa bawat hakbang at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Pray po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay, napakabuti mo sa lahat ng mga tao. Wala kang hinangad kundi maging payapa kami, magkaroon ng pag-asa, at magkaroon ng tiyak na direksyon sa amin pong mga buhay. Salamat sa iyo, sapagkat inihahayag mo ito sa pamamagitan ng kalooban mo sa paggamit mo ng iyong mga kasangkapan. Sana po, patuloy mo kaming tulungan na ang iyong damdamin ay maihayag namin sa pamamagitan ng programang ito. At sana, nakinabang na totoo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito at maibahagi nila ito sa lahat ng kanilang mga kaibigan, lalo na sa kanilang mahal sa buhay. Panginoon naming Diyos, lagi po kaming umaasa na ipagpapala mo sa bawat araw ng aming buhay ang mga pagtatagumpay. At kung ito po ay patuloy naming maranasan, maging ng aming mga kapwa-tao, ibalik namin ang kapurihan sa iyo. Magsama-sama kami na pasalamatan ka at hangarin pa ang marami pang mga pagpapala na magbibigay sa amin ng tunay na pag-asa habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, at ipinagpapasalamat ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito.
Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.